Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Jorel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oh, may kakaiba. Ang dagat ng dugo ay napakahalaga, natural, walang pwedeng mangyari doon. Nang marinig niya ito, natural na medyo nag-aalala ang may-ari ng nayon. Dagdag pa, nandoon si Han Sanchen ngayon, kaya natural na mas nag-aalala siya. Sa wakas, syempre, ito ang pangunahing salita sa itaas. Kakaiba, guro, hindi ko masabi, ngunit ang kasalukuyang dagat ng dugo ay kasing sikip ng impyerno. Hindi lamang ang mga taong pumasok sa dagat ng dugo at nagsimulang mag-ambas, kundi pati na rin ang ating mga kapatid sa labas ng pintuan sa ilalim ng lupa, ay maririnig ito ng napakalinaw. At ang naobserbahan namin sa lower reach ng Blood Sea ay napakalaki ng fluctuations sa Blood Sea. Hinala namin na maaaring may problema sa upstream, tutal, hanggang ngayon, hindi pa neresolba ang digmaan, kaya't kung hindi maprotektahan ang sitwasyon, may mangyayari pa rin sa itaas ng agos na makakaapekto sa atin. Sumimangot ang may-ari ng nayon, kung bumaba ang antas ng tubig ng dugo, at iba pa, ito ay maaaring may kaugnayan sa itaas, ngunit kung nais mong sabihin ito, tila hindi ito nararapat. Mayroong isang buong 11 milya ang distansya sa pagitan nila, gaano kalaki ang kilusan na magkakaroon upang maging sanhi ng dagat ng dagat. Ngunit kung nais mong sabihin ito, ano ang ginagawa ni Han Sanchen sa dagat ng dugo para gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan? Medyo nagulat din ang may-ari ng nayon. Bagamat ang Zuay ay dahan-daang naitayo mula nang maitatag ang Villa, at siya ang may pananagutan sa jurisdiction at pamamahala nito sa loob ng maraming taon, ngunit kapag nangyari ito sa Zuay, ito ang malaking babae, at ito ay isang subordinate, at alam kong ito ay isang sedan, kami ang may pananagutan sa pagtuklas ng dugong dagat, ngunit hindi pa kami nakakita ng ganito. Pagkarinig nito, tumanggo ang may-ari ng nayon, lumabas ka muna para gawin ang iniutos ko, pagkatapos makumplito ang mga tagubilin, maghintay ka sa labas habang tinanong ko ang mga nakatataas kung ano ang sitwasyon. Oo, nagbitiw ang nasasakupan at isinara ang pinto sa likuran niya. Pagkatapos makumpirma na umalis na ang kanyang mga nasasakupan, tumayo ang may-ari ng nayon at naglabas ng isang dugong bato mula sa isang nakalak na kahon, sa paggalaw ng kanyang kamay, isang sinag ng enerhiya ang tumama sa may-ari ng dugong pulang bato, at biglang bumulaga ang isang tanyag na bato ng dugo, at ang sikat na dugo ay nagimbak ng bato. Mangyaring tingnan ang iyong kamahalan kung mayroon kang anumang mga katanungan. Bulong ng may-ari ng nayon sa pulang dugo na bato. Saglit lang, isang tinig ang nanggaling sa pulang dugo na bato, ano ang problema? Napakalamig ng boses, walang anumang emosyon. May kakaibang nangyari sa dagat ng dugo, may mga sigaw ng mga multo at lobo na umaalulong, hindi namin lubos na naiintindihan ang nangyari. Ngunit upang maiwasang maapektuhan ang pangkalahatang sitwasyon at magdulot ng malaking gulo, partikular na nais naming tanungin ang kataas-taasang nilalang. Isang napaka-misteryosong puwersa ang sumalakay sa dagat ng dugo, sa kasalukuyan, patuloy ang isang paghaharap. Xiang Feng, ang kapangyarihang iyon ay dapat na kay Han Sanchen, ano ang maaari nating gawin? Sabi ng may-ari ng nayon. Bagamat malakas si Han Sanchen, hindi lang siya nag-iisa, may mas malakas na puwersang sumusuporta sa kanya sa likod ng mga eksena. May ibang tao ba? Biglang nataranta ang may-ari ng nayon. Wala nang iba, Su Yingxia, o Xiao Tao. Posibleng ang sundan si Han Sanchen sa dagat ng dugo, ngunit ang problema ay kahit sino pa ang 2 taong ito, hindi nila maabot ang kalagayan ng tinatawag na mas makapangyarihang puwersa. Masasabing hindi tao ang taong iyon, kundi isang mabigat na angkan ng demonyo, kahit na sabihin ko sa iyo,
hindi mo maintindihan, ang pangunahing punto ay hindi ka makakatulong sa lahat, tandaan, magkakaroon ng mabibigat na tropa na nagbabantay sa labas ng dagat ng dugo, ngunit, huwag kang padalos-dalos, kung hindi, natatakot akong mamatay ang iyong mga tao sa loob ng walang kabuluhan. Oo, sa isa pang galaw ng kanyang kamay, isang pagsabog ng enerhiya ang naalis mula sa pulang dugo na bato, at ang bato ay bumalik sa orihinal nitong kulay at ningning, ngunit ang koneksyon sa pagitan nila ay naputol din. Bahagyang hinawakan ng may-ari ng nayon ang kanyang baba, at saglit na nagulat, sino ang matimbang ng angkan ng demonyo? Paano siya nakapasok sa dagat ng dugo kasama si Han Sanchen? Parang hindi ko pa siya nakita mula umpisa hanggang sa huli, nakakapagtaka. Sa dagat ng dugo, ang boses ay nananatiling pareho. Ngunit ang katawan ng tao na dating nakalubog sa dagat at ganap na pinaghalo sa dagat ng dugo ay unti-unting nagsiwalat ng tunay nitong anyo sa alon na ito. Gayunpaman, kumpara sa orihinal na plasma man, siya ay dumanas ng ganap na magkakaibang mga pagbabago sa oras na ito. Nagkaroon siya ng facial features, katawan, limbs, pero higit sa lahat, nagsimula siyang magkaroon ng balat. Kahit na ang tinatawag na balat ay talagang mas katulad ng isang blood film, ito ay umiiral pa rin. Dahil dito, naghugis talaga ang mukha ng lalaking duguan. Sa unang tingin, medyo pangit, nakakadiri pa nga, pero kung titingnang mabuti ng matagal, makikita mo na ang hitsura ng mga facial features ay karaniwang katulad ng sa Han Sanchen. Dong dong dong. At sa kaliwang dibdib ng dagwang lalaki, isang maliit na gintong tuldok ang sumasayaw. Sa panahon ng proseso ng paglukso, ang mga maliliit na tuldok ay patuloy na lumalaki sa laki, una ang laki ng isang bowl ang salamin, pagkatapos ay ang laki ng isang kamao, at pagkatapos ay ang laki ng isang mangkok. Sa wakas, nakabuo ito ng puso, regular na tumibok. Ilang minuto pa ang lumipas, at hindi mabilang na mga gintong bar ang lumitaw sa puso, na nagsimulang dahan-daang kumalat sa paligid ng katawan ng dagwang lalaki, at tuluyang nabuo ang mga bangin sa katawan ng dagwang lalaki. Yan ang bumubuo ng mga meridian ng dagwang lalaki. Pagkatapos mabuo ang mga meridian, maraming shunt ang nagtipon at nagsimulang lumaki habang dumadaloy ang mga ito, na kalaunan ay bumubuo ng mga daluyan ng dugo. Nang ang lahat ay handa na, ang gininto ang dugo at mga meridian ay biglang lumabo ng husto. Gayunpaman, mas mahigpit itong nakatatak sa katawan ng dagwang lalaki. Habang lumalabo ang gininto ang liwanag, bumagal din ang kulay ng blood film sa epidermis, at habang bumagal ito, may mga kakaibang bagay. Nagsisimula silang matuyo at maging mapurol ang kulay, na bumubuo ng kakaiba, makapal na balat. At dahil sa pagkatuyo nito, ang mga dulo ng mga paa ng dagwang lalaki ay naunat sa kanilang orihinal na hugis. Sa ganitong paraan, nabuo ang 20 daliri ng mga paa. Pagkatapos noon, ang balat ng katawan ng dagwang lalaki ay nagsimulang maging mas tuyo, ngunit din ay naging tuyo at dilaw ang kulay, dahil sa pag-iral nito, ang dagwang lalaki sa kanyang harapan ay hindi na isang dagwang lalaki, ngunit higit na nakabalot sa tuyong balat ng baka, bagay na katulad ng bangkay ng tao. Paano na? Malamig at mayabang na sabi ng halimaw. Emph, no wonder you are so confident, it turns out that this guy's golden body is protecting you. But do you think mananalo ka ng ganito? Ang tinig ng biyenan ay sumalungat ng masama, umaasa ito sa proteksyon ng gininto ang katawan, at hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng pagsipsip ng aking dagat ng dugo upang muling hubugin ang kanyang katawan. Ito ay kamangha-mangha, ngunit ito ay kamag-anak din. Huwag kalimutan, ang kanyang katawan ay naglalaman ng kapangyarihan ng aking dagat ng dugo. In other words, it's too early to say who will win. He just can't die. Kung makaka-recover ba talaga siya is still unknown. After he recover, it's also unknown kung sino ang papakinggan niya. So, I don't know where you got the confidence from, but you act like you've won. And again, you've been away from the altar for so long, that think you's just become amazing, that now you's okay look at anything, mas makitid. Hindi nagsalita ang halimaw. Ngunit kung may makakakita sa kanyang ekspresyon, natural na makikita niya ang galit sa kanyang mukha. Para sa taong minsan sa taas, ang pagbagsak mula sa altar ay nakakahiya na, ngayon, kailangan siyang kotsain ng isang lalaki na sa simula pa lang ay minalas na niya ng buo, kahit gaano pa ka-emotionless ang isang tao, mapapahiya siya saglit, tapos nagalit siya sa kahihiyan.
Gayunpaman, halatang pinipigilan ng halimaw ang kanyang init ng ulo, dahil alam na alam niyang kung magagalit siya sa mga oras na ito, pagtatawanan lamang siya ng kabilang partido dahil sa pagiging mapagpakumbaba niya na maaaring madala ng emosyon. Bakit? Galit ka? Ano bang dapat ikagalit? You and a demon dragon can coexist in the same body, hindi ko pa ba alam ang status mo ngayon? Pero sa hindi inaasahan, parang ayaw paalisan ng kabilang partido, sa halip, hamampas siya habang mainit ang bakal, hinawakan niya ang masakit niyang paa at patuloy siyang tinutuya. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ng halimaw ang kanyang panloob na galit. Ikaw, gusto mo bang pilitin akong kumilos? So ano? Tapos mag-away tayo. Galit na umuungal ang halimaw, sa kanyang pagkakakilanlan at katayuan, hindi siya mahahawakan, ngayon pa lang ay nasira na ng husto ang kanyang lakas dahil sa pagkakaselyo sa loob ng maraming taon, ngunit ang mga taong nasa matataas na posisyon ay laging nasa matataas na posisyon. Walang kapantay ang pagmamalaki sa puso ko. Na ang likas na hanap buhay ng posisyon at ganap na makaharing aura ay hindi kailanman maglalaho. Siyempre, karapat-dapat nga siya sa mga titulong ito, kung tutusin, kahit na siya ay nabuklad sa loob ng maraming taon, kahit na siya ay kinubkob ng napakaraming tao at malubhang na sugatan at hindi pa gumagaling, maaari pa rin niyang talunin si Han Sanchen, na nasa mundo ngayon ng 8 basura, maaari na siyang ituring na isang master ng isang tiyak na karakter. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng dominanteng kapangyarihan at pagkakakilanlan ay nakalaan upang maging imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang pagtitiis kapag siya ay nagalit. Hindi pinapayagan ng isang hari na hamanin ng sino man ang kanyang dignidad. Tara na, maya-maya lang may away sa pagitan natin. Dagandong. Sa dagat ng dugo, biglang nagbago ang kanyang katawan, at isang itim na anino ang biglang tumama sa kanya. Ang itim na anino na ito ay halos 10 metro ang taas at 12 ng metro ang lapad, ngunit kahit na napakalaki nito, ito ay isang patak lamang sa balde ng katawan nito. Dahil isinilang siya sa dagat ng dugo, halos lubusang nakalubog sa dagat ng dugo ang halos buong katawan niya, ang nakalabas sa itaas ay parang pang-itaas na katawan lang niya. Napakalimitado ng espasyo, kung kung malantad ang kompletong hugis ng katawan nito, tiyak na magiging sobrang higanteng 100 metro ang taas. Ha! Dharma Elephant. Ang halimaw ay sumangot ng masama, noong nilalaro ko ito, isa ka pa ring piraso ng putik. Dagandong. Biglang bumangon ang isang itim na enerhiya mula sa dagwang katawan, kumpara sa halimaw, bagamat hindi ito kasing laki, sapat pa rin itong kitang-kita, saglit, medyo kapantay ng kalaban. Ibig bang sabihin nito ay mas magaling ka sa akin? Biro lang, ibig sabihin matanda ka na, sabi nga sa kasabihan, ang alon sa likod ng ilog ng Yangtze ay nagtutulak sa mga alon sa unahan, matanda ka na, at matagal ka nang magbitiw para bigyang daan ang iba, dapat tulungan mo ang iyong mga inapo, at least, mabubuhay ka ng matatag na katandaan, kung hindi ka makakaligtas sa iyong pagtanda, parang mayabang ang biyenan. You alone are qualified to say that I am old. Hindi mo ba dapat alam na mas mainit pa ang matanda kaysa sa matanda? Boom! 2 itim na anino ang sumugod, at saglit, nag-intertwine sila sa isa't isa at umatake sa isa't isa. Ang dagat ng dugo ay kumulo at sumabog ng sabay-sabay. Ang mga sundalong pumasok mula sa pintuan sa ilalim ng lupa ay naghahanda lahat para sa depensa sa dalampasigan, orihinal na gusto nilang hintayin ang pag-atake ni Han Sanchen pagkalabas niya. Gayunpaman, ang biglaang paglitaw ng 2 malalaking itim na anino ay labis na nagulat sa kanila kaya't sila ay tulala na nakatayo doon, hindi alam kung paano tutugan. Sa mga biglaang pagsabog, isang grupo ng mga tao ang natural na hindi makaiwas. Kung sila ay direktang inaatake ng lakas ng pagsabog, kung gayon, hindi na kailangang sabihin, sila ay direktang sisabog sa dugo sa lugar, hindi man lang nila mauunawaan kung paano sila namatay, at tuluyan na silang nagpaalam sa mundong ito. Ang nakakaawa naman sa mga hindi direktang inatake ng resulta ng pagsabog, malapit man sila o hindi malayo, ngunit mahirap iligtas ang kanilang buhay sa naturang pagsabog. Maraming tao ang direktang natangay sa lugar, ang malaking epekto ay hindi lamang malubhang na pinsala ang kanilang mga katawan, ngunit ang ilan ay nawalan ng mga braso at binti sa lugar, ang malala pa, baka sira na ang ulo nila.
Ang mga pagsabog na ito ay napakalakas na halos mahirap para sa mga tao na labanan. Ang ilang mga tao na medyo mabilis na nag-react ay agad na naglagay ng mga energy protective shield, ngunit hindi nila lubos na nakayanan ang epekto ng kabilang partido, at sila ay halos mapunit at mabasag. Pero at least nailigtas nila ang buhay nila. Bilang pansamantalang commander ng pangkat, si Lu Tianyao ay natakot sa biglaang pagsabog at namutla, lalo na nang lingunin niya. Nakita niyang daan-daang sundalo na niya ang bumagsak, at ang iba sa kanila ay nawala na, nag-iwan ng malaking espasyo, agad siyang sumigaw, "Urong, urong, lahat tayo'y urong 30 metro." Ang pangkat ay apurahang umatras, at si Lu Tianyao ay hindi nang ahas na maging pabaya, habang nakatitig ng mabuti sa dalawang itim na figure na umaatake sa isa't isa sa dagat ng dugo, pinangunahan niya ang koponan na tahimik na umatras sa isang mas ligtas na lokasyon. "Kapitan, ito, anong nangyayari? Sa dagat ng dugo, bakit may away?" Ang isang malapit na nasasakupan ay tumingin sa dalawang matayog na itim na anino sa dagat ng dugo ng may pagtataka, "Hindi ko mapigil ang mabuhok. I also want to know what's going on, although I guessed what might be going on, but it shouldn't be." Tumitig si Lu Tianyao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!